po sa ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa lahat ng nagsusubaybay sa Ronda Balita sa umaga. Tayo po ay magsama-sama na naman sa loob ng isang oras upang tunghayan ang mga kaganapan dito sa Olongapo, maging karatig ba na lalawigan at ang mga kaganapan sa ating bansa. Mga kaibigan, maraming salamat sa mga nakasubaybay, nagiging sa internet at sa iba't ibang mga dako dito sa buong Pilipinas. Ganon din mga kaibigan sa buong Metro Manila, sa Bulacan, Valenzuela, at dito sa Tarlac, Pampanga, Bataan. Good morning sa mga taga-Bataan. Mula dyan sa Dinalupihan hanggang Hermosa, Limay at Maribilis hanggang Murong, Bataan. Sa Olongapo naman, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga taga-Purok, Tabaga, Barangay New Cabalan. Ganon din po sa dito sa buong lungsod ng Olongapo. Lalo na dyan sa mga dyan sa Katipunan Street kay Nanay Floreng, good morning. Good morning sa pamilyang Mayor. Ganon din, good morning din sa pamilyang Magpayo dyan sa Banikain. Good morning din sa pamilyang Kalamba yan sa Gordon Heights. Ganon din sa Santa Rita, good morning lahat. At binabati ko rin ang lahat nating mga taga-barangay Barito. Ganon din ang buong Subic, Zambales. Saan ay napakarami po ng ating mga viewers dyan na nag-aabang sa mga balitang lokal. Ganon din sa ating mga kababayan sa Castillejos, San Marcelino, San Antonio, San Felipe, San Narciso, at hanggang Kabanggan, hanggang Butulan. Sa mga Sambalinyo ay paganda yalo kayo mo kaganawan. At kaya paabaki kayo nga naman sa mga Kapangpangan. Ganon din, imbag na bigat da kayo sa mga Ilocano at mayong buntag naman sa mga naminaw na nanawang mga Bisaya. Ganon din po mga kaibigan sa ating mga kaibigan na mga kuyunin, mayad nga temprano, at ganon din sa ating mga maupay na aga sa ating mga kababayang mga waray. At maayong aga sa inyong tanan na mga Ilunggot, Ilongga na nandito sa Bataan, Olongapo, Zambales. Good morning po sa inyong lahat. Ako po inyong samahan sa loob ng isang oras sa Ronda Balita para malaman po natin ang mga kaganapan sa loob at sa labas ng ating lalawigan. Magbabalik po ang inyong programa pagkalipas po ng ilang patalastas. Tayo naman po ay magpapatuloy na at maghahatid na ng ating mga balita. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay congressman na ng Pampanga ay pinayagan ng makapasko sa bahay nila. Binigyan ng Sandigang Bayan ang hirit ni dating Pangulong Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na makapagdiwang ng Pasko sa kanilang bahay. Gayunman, batay sa desisyon ng Sandigang Bayan, ay ng First Division sa halip na 2 linggo na bakasyon ni Gloria ay maaari na lamang itong makauwi si Arroyo mula noong araw ng Martes.
hanggang sa Disyembre dapat 26 at hindi ang unang hiniling nito na hanggang Enero 3. Samantalang hindi naman pinayagan ng korte si Arroyo na makapagdiwang ng bagong taon sa bahay nila sa La Vista, Quezon City. Dabatid na alas 10 ng umaga ngayong araw na ito, ibiniyahin na si Gloria Macapagal Arroyo patungo sa kanyang bahay at kailangan ibalik sa Veterans Memorial Medical Center sa Disyembre 26. At kahit nasa bahay ay kontrolado pa rin si Gloria ng mga nakabantay na seguridad. Ang paggamit nito ng communication at electronic device at bawal ding makapanayam niya ang mga media. Yan po mga kaibigan ang unang balita natin na balitang nasyonal. Bilang pagdiwang ng Kapaskuhan, si Gloria Macapagal Arroyo ay binigyan ng panghintulot ng Sandigang Bayan na makapamasko sa kanilang tahanan. Ayan ha. Samantalang sa pagdalaw sa Pilipinas ng sa kanilang papal, itong tinatawag na papal visit, 10 leader ng iba't ibang relihiyon makakausap umano ni Pope Francis. Inanunsyo na ni papal visit inanunsyo na ng papal visit organizers na 10 pinuno umano mula sa iba't ibang relihiyon ang makakausap ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa University of Santo Tomas sa buwan ng Enero 2015. Sa pulong balitaan sa Knights of Columbus, sinabi ni Reverend Carlos Reyes na kasama sa makakadaupang palad ng Santo Papa ay sina dating Chief Justice Renato Puno, Chairperson Philippine Bible Society at ang Imam Ibra Moksir, Presidente ng Imam Council of the Philippines, Bishop Cesar Vicente Punsalan ng Philippine Evangelical Church at Lilian Sison ng UST Advocates and Interfaith Dialogue. Mayroon ding anyang mula sa relihiyon ng Judaism, Hinduism at ng National Church Association of the Philippines. Ang pakikipag-usap umano ng Santo Papa sa mga religious leader na ito ang una nitong aktibidad sa pagbisita sa UST. Hindi naman tiyak kung ano ang partikular na pag-uusapan sa nasabing encounter. Gayunman, ibinabahagi sa pulong balitaan ang naging mensahe ng Santo Papa sa kanyang pagbibisita sa Turkey. At ito ay hindi dapat hayaan ang mga tinatawag nilang extremist na tinatawag na ma-hijack ang relihiyon. Inaasahan din na tututok sa usapin sa temang mercy at confession. Yan po mga kaibigan ang balita natin para sa mga relihiyong Katoliko na pagdating ng Santo Papa, na kung saan ay naka-arrange na ang lahat ng dapat niyang puntahan. Isa sa mga pinakamataas na pinuno ng relihiyong Katoliko ay dadalaw sa bansang Pilipinas.
Samantala mga kaibigan, tiniyak namang matapos mapirmahan ang 22.4 billion supplemental budget kapalpakan ng MRT3 mababawasan na umano. Posibleng mababawasan ng konsumisyon at mga kapalpakan sa operasyon ng Metro Rail Transit 3 dahil sa supplemental budget na pipirmahan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino ngayong Martes. Itong araw na ito, nakapaloob sa 22.4 billion sa supplemental budget ang rehabilitation at capacity extension ng MRT3. 2 bilyong piso ang gagamiting pondo, kasama na rito ang pagpalit ng signaling system at rehabilitation ng escalator at elevators. Matatandaang naging pinitensya ito sa araw-araw ng mga commuter ang palpak na takbo ng mga tren dahil sa kalumaan at hindi maayos na maintenance ng mga ito. Nakatakdang pirmahan ngayong araw na ito ni Pangulong Noynoy Aquino ang 2.606 trillion General Appropriation Act for 2015, pati na rin ang hinihiling na 22.4 billion. Malaki na ito, no? Ang takimong trillion na ito, 2.606 trillion ang supplemental budget ngayong taon. Ang 2015 budget ay gagamitin ng gobyerno para maipagpatuloy ang mga reforma at paghahatid ng serbisyo ng Aquino administrasyon. Maaari din umanong tawaging 2015 National Budget Reconstruction Budget dahil gugugulin ito para sa ipagpapatuloy ang mga nasimulang rehabilitasyon sa mga lugar na sinasalanta ng Bagyong Yolanda. Malaking bahagi ng 2015 budget na aabot sa 8 bilyong piso at inilaan sa National Housing Authority para punduhan ang pagpapagawa ng 27.313 permanent housing units para sa mga nakaligtas sa Bagyong Yolanda. Mahigit 2 milyong piso rin ang inilaan ng emergency shelter assistant para sa mga biktima ng bagyo na sa ilalim ng Department of Social Welfare. Yan po mga kaibigan ang mga inilaan ng ating pamahalaan sa mga budget nitong 2015. Napakalaki. Kaya mga kaibigan, at samantalang ito na ang problema ngayon ng ating mga kababayan. Kung 2.606 trillion ang inilabas ni Pangulong Noynoy Aquino, tiyak magiging masaya ang eleksyon sa 2016. Preparado na po. Siyempre, ganun na lamang ang gagawin. Talagang dapat pa rin dumaan ang budget na yan. Kaya sa ating mga kababayang mga Pilipino, magiging matalino, magiging vigilante sa lahat ng mga tatakbong kandidato. Tiyakin natin, huwag kunin ninyo ang pera kung may ibibigay na pera. Pero gagawin po natin, iboto kung sinong kanais na karapat-dapat na maglilingkod sa bayan. Hindi yung puro mga kurap.
Babalik po ako mga kaibigan sa paghahatid ng mga balita pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, at patuloy po tayo sa ating paghahatid ng mga balita. Sa balitang nasyonal pa rin, itong kabaliktarang pagtataas ng tubig ng singil. Pagtataas ng singil sa tubig ay sasalubong sa 2015. Dagdag singil sa presyo ng tubig ang sasalubong sa mga consumer sa pagpasok ng 2015 sa buong Metro Manila. Di pa po tayo kasama rito mga kaibigan. Nabatid na ang Manila Water ay magtataas ng 36 sentabo kada cubic meter ngayong Enero, habang ang Maynilad naman ay magtataas naman ng 38 sentabo kada cubic meter. Nangangahulugan po mga kaibigan, ito na ang karagdagang 1.90 o 1.19 na taas singil na makikita sa water bill ng mga consumer ng Maynilad. Sa advisory ng Maynilad, ng Manila Water at Maynilad, ang water rate hike ay sanhi ng umano ng foreign currency. Ito yung tinatawag nilang foreign currency differential adjustment o ang pagbabago sa halaga ng piso. Foreign currency bawat foreign itong tinatawag nilang bawat foreign currency. Ang Manila Water ang ay magsiservisyo ng supply sa buong zone sa East Zone ng Metro Manila, habang ang Maynilad naman ang magsusupply ng tubig sa buong Western Zone. Ibig sabihin, kapag tumaas ang foreign currency ay pag bumaba ang foreign currency ay sila naman ay magtataas. Saan? Walang lusot mukhang hindi ata maganda. Samantalang pamasahe sa jeep ay dapat 7 pesos na lamang. Hindi naman pumabor ang transport group ng Piston sa mungkahi ng isa pang transport group ng Pasang Mazda na ibaba sa 7 pesos ang pamasahe sa jeep. Ayon kay George San Mateo, presidente ng Piston, unfair naman umano anya para sa mga tsuper na ibaba pa ng pasahe ng hanggang 7 pesos dahil hindi na sapat na ang rollback sa langis ang pagbabatayan nito, dahil sa kasalukuyan ay 750 na lamang ang pamasahe sa mga jeepney sa mga jeep, pangpasahirong jeep. 750 na lamang Papabor lamang umano sila sa petisyon ng Pasang Mazda kung ibababa rin ng pamahalaan ang presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo. Nauna nang ibinaba ng LTFRB mula sa 850 para patungong 750 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeepney. Samantalang binatikos din ng Piston ang nakaambang pagtaas ng singil sa tubig, gayon din sa pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT nitong darating na 2015. Pinagdidiskitahan anya ng gobyerno ang pasahe sa jeep na direktang nakakaapekto sa mga pobreng mga tsuper. Yan po mga kaibigan sa panahon, at ito naman isa pang balita, panahon ng Pasko. Ayon sa Pag-asa ay maaliwalas o mano.
Inaasahang magiging maaliwalas ang panahon ng Kapaskuhan. Ito ay sa kabila ng epekto ng northeast monsoon o amihan na magpapalamig sa Northern Luzon. Ayon sa pag-asa ng weather forecast, Pinson Espiriha sa isang panayam ng mga mamahayag. Samantalang patuloy na magdadala ng malamig na panahon ang tinatawag nilang cold front sa Southern Luzon, partikular na sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at pati sa buong Visayas na makakaranas ng maulap na may bahagyang pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Nakataas ang warning sa seaboard ng Northern Luzon maging sa eastern seaboard ng Central Luzon, kabilang ang baragatan ng Batanes, karagatan ng Batanes, Kalayaan, Babuyan Group at Cagayan, Isabela, Ilocos Province, La Union, Pangasinan at Aurora. Yan po mga kaibigan ang mga balitang pag-asa naman. Ngayon sa balitang pulis na po tayo. Pamilya na nag-Christmas party sa resort, dalawang paslit nalunod, patay. Yan kaya mag-ingat-ingat po kayo. Kapag kayo naman po ay magki-Christmas party kasama yung mga anak ninyo, dapat bantayan. Ayan ang nangyari ngayon, napabayaan. Dalawang bata ang namatay makaraang malunod sa isang beach resort sa Aringay, La Union. Inilala ang biktima na sina Howard Waya, 11 years old, Sorin Wagingan, kapwa taga Baguio City. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagdaraos ang pamilya ng biktima ng isang Christmas party na sa Paradiso Beach Resort sa Samara, Aringay, La Union nang maganap ang trahedya. Matapos mananghalian, hindi napansin ng mga kasama ang paglusong sa dagat ng dalawang bata. Na iahon pa si Waya, subalit hindi na rin umabot ng buhay sa ospital. Habang inanod at sa bayan ng Agoo, La Union, na-recover ng mga mangingisda ang bangkay naman ni Wangtingan. Kaya mga kaibigan, kapag nag-Christmas party ay tutukan po, tingnan po ninyo na gusto yung mga anak ninyo. Huwag po ninyong hayaang mapalayo sa inyong paningin dahil delikado po yan at kayo rin ang kayo din, pagsisisihan din ninyo yan. Kaya hindi naman masamang magdaos ng mga Christmas party, pero kailangan naman ay bantayan. Samantalang isang dalagita, dahil malapit na ang Kapaskuhan, ay nakipag-inuman sa mga barkada. Dahil dito ay pinilahan ito ng 3 na trupa. Yan Yan naman. Mistulang Pilabalde ang sinapit ng 15 anyos na dalagita matapos lasingin at halinhinang umanong hinalay ng 3 kaibigan nito sa Nabutas City kahapon ng madaling araw. Nadakip ang isa sa 3 mga suspect na itinago sa pangalang Roger, 17 anyos. Nasa kustodya na siya ngayon ng lokal na Social Welfare Development. Habang pinaghahanap naman ang 2 pang kasamahan nito na sinasabing si alias Janjan at Al, 15 anyos, pawang out of school youth na 4 barangay San Roque sa nasabing lungsod.
Batay sa investigasyon ng pulisya, nakipag-inuman umano ang biktima. Itinago na lamang sa pangalang Juan sa mga suspect sa loob ng bahay ng isa sa mga ito ng nasabing lugar. Nang malasing ang biktima, nakatulog ito at nang magising ay madaling araw na, ay nagulat na lamang ito nang maramdamang nananakit ang kanyang masilang bahagi ng katawan. Pilit tumayo ang biktima hanggang sa makapunta sa bahay ng isa sa kanilang kaibigan at dito sinabi sa kanya ang lahat ng nangyayari. Nang makita niya ang ginawang panggagahasa sa dalagita, subalit wala siyang nagawa dahil sa takot sa tatlong suspect. Pag-uwi ng biktima, agad itong nagsumbong sa kanyang nanay na naging dahilan upang samahan ito sa pulisya at isinagawa ang follow-up operation para sa ikadakip ng mga suspect. Kaya kontrol-kontrol, hinay-hinay pagdating sa inuman, lalo na pat mga dalaga at pumunta pa sa ibang bahay. Matapos mang-hostage ng anak, tatay naggilit sa selda. Kritikal ngayon sa isang pagamutan ang ama matapos maggilit gamit ang basag na bote sa loob ng kulungan nito. Makaraang i-hostage ang sariling anak na babae dahil sa sobrang pagkakasabog umano ng druga at alak sa Caloocan City kahapon ng hapon. Ginagamot sa Caloocan City Medical Center ang biktimang si Evan Sil Rubinas, 43 anyos, ng Mabini Street, Barangay 36 sa nasabing lungsod. Ayon sa investigasyon ng pulisya, dakong alas 11 ng tanghali, unang hinustage ng suspect ang 10 taong gulang nitong anak na babae sa loob ng kanilang bahay gamit ang basag na bote na itinutok ng ama sa liig ng bata. Mabilis namang rumisponde ang mga tauhan ng SWAT ng Caloocan PNP bago pinakiusapan ang suspect na pakawalan ang anak, subalit hindi ito makausap ng maayos. Gumawa ng paraan ng mga pulis upang makalapit sa at makalipas ang ilang minuto, nagawang madamba ng mga ito ang suspect at ligtas na nabawi ang biktima bago dinala ang suspect sa presinto at isinilda. Dakong alauna naman ng hapon nang bigla na lamang magkagulo sa loob ng bilangguan ng pulis. Nang gilitan ng suspect ang sarili niya gamit ang binasag na bote ng patis na nakuha nito sa labas ng selda. Agad dinala sa naturang pagamutan ang suspect kung saan na pag-alaman na 5 araw na umanong walang kain at walang tulog ang nasawi dahil sa epekto ng illegal na droga at alak. Ibig sabihin, namatay rin pala ito kasi nasawi. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal at pulisya. Ngayon, tatanggap naman po tayo ngayon ng balitang Olongapo. Itong paglaganap ngayon ng mga kawatan sa Olongapo ay hindi umano umubra na dahil nakatudo, alerto na ngayon ang mga kapulisan sa lahat ng pamilihan. Ang balitang ito naman ay bit-bit ni Moon Aquino. Ayon kay Moon Aquino, ang lahat ng mga kawatan ngayon ay hindi na makakapurma sa mga pamilihan dahil tulo bantay na sa araw ng Kapaskuhan. Moon, good morning. Moon? Yes, magandang umaga kasamang tali.
Hindi nakalusot itong isang shoplifter, isang ginang na shoplifter sa malagkit na pagkabantay ng mga security guards sa loob ng Pure Gold Duty Free sa loob ng SBNA nang ma-recover sa kanyang ibang uri ng tsokolate ng tangkay nitong ilabas sa loob ng naturang establishmento ng walang kaukulang resibo. Nakilala ang suspect na si Jean Espineda at 34 anyos, residente ng San Rafael, Lupao, Pampanga. Pampanga pa ito, dayo, kasama kami. Dapat investigation ni Theo Torres Tejado, banda na alas 6:45 ng gabi, ilang piraso na ibang una ng tsokolate umano ang tangkang ilabas ng suspect ng masita na isang internal security na kinalang si Marilyn Daniel, residente ng Barangay Bucanalage. Ang mga dala na Espineda na walang resibo, dito na agad kumilos ang mga opisyal ng naturang establishmento at itinanong na suspect sa impila sa pulisya para magsampa ng kaso laban dito. Nahanap naman na sa kasong test si Jean Espineda sa City Prosecutor's Office. Samantala kasamang kami, may informasyon tayo natanggap na ilang mga taxi driver ang nagre-reklamo dito sa may tapat ng SM. Na mga pumaparada dito, ayon sa informasyon na natanggap, ay 10,000 ang binabayad ng mga taxi driver na ito sa loob ng isang buwan. Hello? Bayad. Pumapasok daw sa City Hall. Yan ang informasyon na binigay sa atin. Ang sinasabi ng ilang taxi driver ay wala naman silang parking area. Kung tutusin, ito ay nasa gilid lamang ng kalsada. Bakit kinakailangan pa raw silang magbayad ng parking fee? Samantalang Sila Mon. Meron daw mga resibo, sabi ng ating informante. Alamin pa natin kung kayo pang-detalyan kasamang kami kung gaano na kalawak itong paniningil ng parking fee laban dito sa mga taxi driver. Kaya pala kasamang kami, ang singil ng mga taxi driver ay sa mga pasahero bawat kung isang tao lamang ay ng sinisingil. Pag malapit lang, oo. Pero pag 5 kayo, kaya dito nila sila sabi nga ng mga itong informante ay malamang ito ay binabawi dito sa mga pasahero itong kanilang ibinabayad sa pila. So yan muna ang ating na balita. Ako si Ramon na nag-uulat para sa SBC News. Yan po mga kaibigan ang hatid na balita ni Ramon Aquino na kung saan ay 2 balita pa ang ating natutunghayan. Yung shoplifter at yung parkingan pala sa SM 10,000 buwan-buwan. Nako, matatalakay nga minsan yan, Yan, nagkakabistuhan na. Yan mantaki mo 10,000. Sino ang nakikinabang kaya dyan? Ano mga kaibigan? At ngayon naman, tayo naman po ay babalita namang balitang Olongapo. Unahin po natin muna ang kanilang tinatawag na raffle. Unahin muna natin bago natin isunod itong Miss Olongapo. Sa parapol po ng City Hall ngayon, umani ng matinding batikos. Tila hindi umano marunong ang mga organizer ni Mayor Roland Paulino na maikumpara ito sa nakaraang administrasyon kung saan ang mga raffle ticket nito ay malalaki ang papremyo at may trip to Hong Kong pa umano noong nakaraang administrasyon. Sa parapol ngayon umano ng sa City Hall sa parapol umano noong nakaraang administrasyon, may mga premyo
na appliances, kasama pa ang motorsiklo. Subalit ngayon ay napakaliit na lamang umano ito. Ang first prize ngayon na kasalukuyang parapol ng administrasyon ay nagkakahalaga na lamang umano ng 20,000 pesos. Ang first prize. At sa second prize, 15,000 pesos. At sa third prize ay 10,000 na lamang. Na napakalayo umano kumpara sa dating administrasyon. Yan ha. Saan kaya gagamitin ang kita sa parapol na yan? At samantalang mga kaibigan, balitang Olongapo pa rin. Itong mga kandidata para sa Miss Olongapo ay umalma na sa 1 milyong bracket na bago nila makuha ang 50%. Umalma na ang mga kandidata para sa Miss Olongapo 2014 na kailangan ipapaabot sa kanila ang bracket na nagkakahalaga ng 1 milyong piso bago nila makuha ang 50% na kikitain ng bawat kandidata. Ang dinadahilan umano ng mga organizer ni Paulino, ang kikitain umano ng nasabing patimpalak ay ibibili umano ng mga uniform ng rescue personnel hanggang sa bawat barangay. Malaki umano ang pagkakaiba ng administrasyon ngayon kumpara sa nagdaang administrasyon kung saan abot kaya ng bawat kandidata noon at na makakamit na nila ang 50% sa bawat kandidata at sa bawat barangay. Yan po mga kaibigan ang natatamo ng ating mga kandidata ngayon. Umalma. Nantakin mo 1 milyon ang bracket na ipapaabot ng mga organizer ng kasalukuyang administrasyon para makuha lamang ang 50% ng mga kandidata. Paano kaya sila makakuha ng 1 milyon? At hindi naman ito. Bago magiging Miss Olongapo, ay kung 50 milyon, kung 1 milyon, bago nila makuha kalahating milyon. Eh paano kung hindi talaga aabot? Papasok na lamang doon sa 30%, 20%. Ay kawawa naman ang ating mga kababayan, ang ating mga beauty na talagang mga na nagsusumikap na manalo. Kaya mga kaibigan, yan po ang mga kaganapan ngayon dito sa Olongapo kung saan ay umalma ang mga kandidata dahil sa bracket na ipinatutupad ng City Hall sa kanila. Ay matindi itong mga organizer pa lang ito ha. Itong mga organizer ngayon, ibig sabihin nito mga kaibigan, na napakagaling. Mantakin mong kung kikitain daw sa patimpalak na yan, ay ibibili daw ng uniform ng mga rescue personnel. Ibig sabihin, ayaw na naman ninyong maglabas ng pondong ng pera sa bayan. Pagkatapos magugulat na lamang tayo, may baka mamaya may makikita na naman tayong ni-reimburse. Nako, Diyos ko por santo naman. Sino bang kontak nitong mga sastre na magaling siguro mangontrata ito dahil lahat na puro uniforme. Yung uniform nga ng mga nasa sa Clara hindi na ibigay. Uniform pa kaya ng rescue. Ay nako naman. Nako, talaga Yan po mga kaibigan. Kaya yun, dahil dyan, umalma. Yan po mga kaibigan. Maraming salamat po sa loob ng 1 oras. Tayo po ay nagkakadaupang palad at naiparating po natin sa inyo ang mga balitang mga nagaganap sa ating bansa, sa buong lalawigan. Maraming salamat po. At yan ay
Isa po sa mga dapat malaman ng mamamayan ang mga kaganapan dito sa ating lungsod. Ang ligaya. Petsa 23 po ng Disyembre. Bukas, bisperas na po ng Kapaskuhan. Bukas, wala po tayong komentaryo kung hindi paalaala lamang ang ibibigay natin sa ating mga kababayan bilang pagrespeto sa tinatawag nating holiday season. No, mga kaibigan? At ako naman ay pangsamantalang magpapaalam. At susunod naman sa programang ito ang Errol Nakami Show. At babalik naman ako pagdating na ng alas 10 hanggang alas 11. Maraming salamat po mga kaibigan. Ako po'y magpapaalam na sa inyo. Mabuhay po kayo.